Napasugod ng di oras itong si Doc Meneses sa opisina nga ni Giselle nang mapansin ang malaking pagbabago na ginawa nga ni Eric sa allotment budget ng hospital dahil malaking bahagi umano ang natapyas. Kabilang narito ang pondo ng neurosurgeon. Yan ang paumanhin itong si Giselle dito kay Doc Meneses dahil sa mga nagdaang araw ay sobrang busy nilang magkakapatid. Hindi niya masyadong naintindi ang sinasabi nitong si Eric. Kaya naman hinayaan niya itong magdesisyon. Agad-agad tinawagan ni Giselle itong si Eric upang papuntahan sa kanyang ospital ay sa kanyang opisina at nang kanya itong makausap. Agad niyang kinausap itong si Eric. Dito niya sinabi kung bakit ganoon ang nangyari at bakit ganoon ang kanyang ginawa na hindi man lang niya iniisip ang pondo na dapat ay maging fair din sa ibang department kung bakit ganoon kalaki ang ginawang pagbabago. Dito na nga matutuklasan ni Giselle ang ginawang kabalbalan nitong si Eric. Plano pala nito na kontrolin ang pondo ng Apex at kamkamin ang pera ng Apex. Kaya bago pa man siya magtagumpay ay pinalayas na nga ni Giselle itong kanyang dating nobyo na si Eric. Hindi niya hahayaan na mawala ang Apex nang dahil sa kanyang pagiging makasarili. Nabulag siya nang dahil lamang sa pagiging sunod-sunuran sa kanyang anak. Hiniling ng kanyang anak na bigyan ng magandang posisyon ang kanyang daddy kapalit ng pananatili niya sa loob ng Apex. Ngunit sa likod pala ng lahat nito ay may maitim sila na plano at hindi niya hahayaan na pagsamantalahan lang siya ng mag-amang ito. Kabilang banda, hindi nagdalawang isip itong si Giselle na puntahan ang bahay ni Doc Carlos. Nagulat din itong si Doc Carlos sa biglaang pagdating ni Giselle kung ano ba ang kanyang pakay at bakit sinadya pa siyang puntahan sa kanyang bahay. Dito na nga isinalaysay ni Giselle ang kinuwento ni Dax tungkol sa pagkaroon ng pagpasok sa kanyang bahay at siya pala ang isa sa nanloob doon at inutusan pala siya nitong si Moira. Kaya naman nang marinig iyon ni Carlos ay galit na galit siya. Siya na lang lagi ang nagbibigay kapahamakan sa lahat. Samantalang ginagawa nga niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tinulungan niya itong si Moira sa abot ng kanyang makakaya sa hiling na rin ng kanyang anak. Ngunit hindi niya sukat akalain na maging siya ay aahasin nga rin itong si Moira. Sa kabilang banda, tinawagan nga ni Carlos itong si Lynette tungkol sa pangyayaring iyon na siya pala ang nag-utos sa mga taong iyon kaya nagkaroon ng trauma itong si Lynette. Kaya naman galit na galit itong si Lynette at sinabing napakawalang hiya talaga nitong si Moira. Subalit narinig iyon ni Zoe kaya naman umalma siya. Sinabi ni Zoe na maghinay-hinay siya sa kanyang pagsasalita dahil mami pa rin umano niya yun si Moira. Na naman hindi nakapagpigil nga itong si Lynette at sinagot nga itong si Zoe. Akala ba daw niya ay pumunta itong si Zoe para tulungan sila na hanapin si Moira at nang makulong at mahuli nga ito. Ngunit bakit tela nagbago ang lahat at tela kamping-kampi pa rin siya sa masamang gawain ng kanyang ina. Naroroon ba daw siya upang damayan si Moira o tulungan sila? Natulala ng saglit itong si Zoe sa kanyang mga narinig dito kay Lynette at sinabi rin niya na kahit anong gawin niya ay mahal pa rin niya ang kanyang ina at ayaw pa rin niya na marinig ang mga masasamang salita.